May mga lugar na sa unang tapak mo pa lang, alam mo nang hindi ka dapat napatpat doon. Ganun ang Baryo Silensyo. Nagsimula ang lahat sa tulay. Isang kalansay na bakal na kinakain ng kalawang at pananabik ng bangin sa ilalim nito. Ang bawat laginit ng mga tabla sa gulong ng kanilang fan ay parang pabulong na sumbat. Isang tanong na gumapang sa bato ni Elara at nakpatindik sa kanyang mabalahibo. Ito na ba talaga ang tamang desisyon? Konting adventure lang, guys. Sigaw ni Marco, ang kanilang prinsipal, mula sa Manibela. Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses, ngunit kahit siya, ay, hindi maitago ang pangingining. Kanyang nga kamay na nakakapit ng mahigpit sa Manibela. Hindi sumagot si Elara. Itinuon niya ang kanyang nga mata sa labas ng bintana sa daan na parabang isang ahas na yumayakap sa gilid ng bundok. Ilang oras na silang palayo ng palayo sa sibilisasyon. Ang signal ng kanyang cellphone ay matagal nang nagpaalam. Ang tanging natira na lang ay ang luntiang impyerno nga, mapuno at ang papalubok na araw na nagpipintang kulay dugo sa kalangitan. Grabe, parang ang bigat ng hangin dito, sabi ni Liza. Isang co-teacher na katabi niya sa likod. Mahigpit ang hawa nito sa kanyang rosaryo. Parang may mabigat na nakadagan. Sa lugar na to, sa biyahe lang yan, Liza. Pagod lang tayo. Sagot ni Elara. Kahit sa kalupluban niya ay ramdam niya rin ang sinasabi nito. Isang pagod na hindi lang pisikal. Isang pagod na tila humihigop ngang lakas mula sa kanilang mga kaluluwa. Nang sa wakas ay matanaw nila ang mansyon, walang bumati sa kanila kundi ang katahimikan. Isa itong dambuhalang istruktura na gawa sa kahoy at bato, matanda at marilak noong unang panahon. Ngunit ngayon ay anino na lamang ng dati nitong karangyaan. Ang mapader ay nilulumot. Ang mabintana ay tilam nga matang itim na nakatitik sa kanila, mabalon ng kadiliman na walang katapusan. Nakatayo ito sa gitna ng isang malawak na lupain na napapaligiran ng nga puno ngape na matagal nang napabayaan. Pagbaba nila ng fan, ang katahimikan ay tila isang kumot na bumalot sa kanila, masyadong tahimik. Walang huning ng ibon, walang ingay ng kulisap. Tanging ang hangin na dumadaan sa masiwang, nang lumang bahay ang maririnig. Parang isang malungkot na panahoy. At mula sa ninungang malaking pinto, isang figurang lumitaw, tila isinukang dilim. Isang matandang babae. Ang kanyang katawan ay payat na tila isang tuyong sanga, nakabalot sa isang luma at kupas na duster. Ang kanyang muka ay hinubok ng pait at panahon. Bawat kulubot ay isang kwento ng kalungkutan. Ngunit ang kanyang mata, iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Elara. Malalim ang maito, mas malalim pa sa bangin na kanilang tinawit, at salop nga, yun ay may isang kislap na hindi maintindihan ni Elara. Hindi ito galit, hindi rin ito lungkot. Ito ay isang bagay na mas matanda, mas sinahuna. Kayo ba ang mapanauhin mula sa Maynila? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay garalgal, parang matuyong dahon na nagkikiskisan. Opo, manang. Ako po si Marco, magalang na sagot ngang kanilang prinsipal na halatang nailang din. Salamat po sa pagtanggap sa amin. Ito po si Elara, si Liza, at si David. Tumango lamang ang matanda. Ang kanyang mamata ay isa-isang sinuris sila mula ulo hanggang paa. Nang dumapo ang tingin niya kay Elara, naramdaman ni Elara ang isang pamilyar na pahuhusga. Iyon ang tingin na ibinibigay sa kanya nga taong probinsya, isang tagalungsot na walang alam sa kanilang nga pamahiin. Ako si Sabel, ang tagapangalaga, sabi ngang matanda. Hali kayo, nakahanda na ang inyong masilit. Walang anumang ngiti o init sa kanyang pagbati.
Bawat salita ay tila isang mabigat na bato na ibinabagsak niya sa kanilang harapan. Dinala sila ni Aling Sabel sa loop. Ang amoy ng lumang kahoy, alikabok, at isang bagay na hindi matukoy ni Elara, amoy ng lupa at nabubulok na bulaklak ang sumalubong sa kanila. Ang kasangkapan ay nababalutan ng puting tela, nga multo na karaan na naghihintay sa kanilang pagising. Ipinakita ni Aling Sabel ang kanilang kwarto sa ikalawang palapak, magkakatabi. Ang kwarto ni Elara ay nasa dulong pasilyo. Malaki ito na may isang malaking kamanagawa sa nara at isang aparador na kasing taas niya. May bintana itong nakaharap sa madilim na kapihan sa likod bahay. Nang papaalis na ang grupo sa kanyang silid, huminto si Aling Sabel sa may pintuan. Humarap siyang muli sa kanilang lahat at sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang isang babala sa kanyang maamata. May isa lang akong bilin, sabi nito, ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Masarap ang hangin sa gabi, malamig, ngunit anuman ang mangyari. Huminga ito ng malalim. Huwag kayong lalabas kapag bilog ang buwan. Pagkatapos nun, tumalikot na ito at naglakat palayo. Ang kanyang ngabakya ay lumilikha, nakakabinging katahimikan sa mahabang pasilyo. Nakatinginan na lang ang maguro. Si David ay nagtawanan ng pilit. Ano yun? Halloween special. Baka may manananggal daw sa labas. Ngunit walang sinuman ang nakitawa. Kahit si Elara, na laging mayroong lohikal na paliwanag sa lahat ng bagay, ay hindi mayalis sa kanyang isipan ang itsura ng mamata ni Aling Sabel. Ginugol nila ang natitirang bahagi ng gabi sa pag-ayos ng kanilang nga gamit at sa isang hapunan na punong pilit na kwentuhan. Sinubukan nilang pag-usapan ang kanilang nga plano para sa susunod na mga araw, ngunit ang babala ng matanda ay tila isang aninong nakabantay sa bawat sulok ng malawak na komedor. Nang bumalik si Elara sa kanyang silid, ramdam na ramdam niya ang pagod. Humiga siya sa kama, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Ang imaheng tulay, ang bigat ng hangin, ang nga mata ni Aling Sabel, lahat ay naglalaro sa kanyang isipan. Nga pamahiin lang ng probinsya, sabi niya sa sarili. Kailangan ko lang matulog. Pinikit niya ang kanyang nga mata. Pinilit na isipin ang maingay at magulong Maynila. Ang tunog ng busina, ang liwanang maposte, ang init ng sibilisasyon. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang katahimikan ng Baryo Silencio. Isang katahimikan na buhay, isang katahimikan na nagmamasid. At sa gitna ng katahimikang iyon, may narinig siyang isang tunog, isang kaluskos. Nagmula ito sa ilalim ng sahig na kahoy, direkta sa ilalim ng kanyang kama. Napamulat siya, nakikinig. Baka daga lang, naisip niya. Luma na ang bahay. Natural lang na may madaga. Ngunit muli niyang narinig. Hindi ito kaluskos. Ito ay isang kalmot. Mahina, ngunit malinaw. At hindi ito tunong naga. Ito ay tunong isang bagay na mas malaki. Isang bagay na matiyagang kumakaskas sa ilalim ng sahig na kanyang tinutulugan. Kinabukasan, sinubukan ni Elara na kumbinsihin ang sarili na ang narinig niya ay bunga lamang ng pagod at ng kakaibang kapaligiran, isang malaking daga. O baka isang pusang gubat na nakapasok sa silong. Paulit-ulit niyang sinasabi ito sa kanyang isipan habang nag-almusal sila sa komedor na punong katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay may kasamang bigat. Kitang-kita sa mukhang bawat isa ang kakulangan sa tulog. Si Liza ay namumutla. Ang kanyang mata ay may maitim na bilog sa ilalim at hindi niya halos kinagalaw ang kanyang pagkain. Maging si David, na laging mayroong biro sa lahat ng bagay, ay tahimik lamang na humihigop ng kanyang kape. Tanging si Aling Sabel ang tila hindi apektado, gumagalaw sa kanilang paligid na parang isang multo, naglalagay ng pagkain sa kanilang plato ng walang imik.
Okay, team. Pilit na pinasiglang sabi ni Marco. After breakfast, let's start the planning session sa sala. We need to be productive. Huwag nating hayaang masira ng isang lumang bahay ang ating mga plano. Walang sumagot. Isang tango lamang ang isinukli nila. Nang magtipon sila sa sala, ang bigat ng pakiramdam ay lalo pang tumindi. Sinubukan nilang mag-focus sa whiteboard at sa mga marker, ngunit ang kanilang mga mata ay palihim na gumagala sa paligid sa mga painting na natatakpan ng alikabok sa mga siwang sasahik at sa madilim na pasilyo na tila may sariling buhay. Isang malakas na kalabaw mula sa ikalawang palapak ang nagpatigil sa kanilang lahat. Tila isang pinto na biglang isinara ng malakas na hangin. Ang hangin lang yan, mabilis na sabi ni Elara, kahit walang sinuman sa kanila ang nakaramdam kahit isang damping hangin. Ngunit si Liza ay nagsimulang manginig. Hindi hangin yon, pabulong niyang sabi. May nagagalit. Nararamdaman ko. Liza, please, saway ni Elara, ngunit may halong pakiusap. You're scaring yourself. Biglang may kumatok sa pinto. Isang katok na magalang ngunit malakas na nagpatalon sa kanilang lahat. Nakatinginan sila. Nakatanong kung sino ang maaring dumalaw sa isang lugar na halos nakalimutan na ang mundo. Naglakasloop si Marco na buksan ang pinto. Sa labas ay nakatayo ang isang lalaki. Marahil ay kaedat lang nila na may malawak na ngiti sa kanyang malabi, ngunit ang kanyang maamata ay hindi nakangiti. Ang maito ay matalas, mapanuri, at mayroong isang bagay na nakatago sa likod ng maiyon isang uri ng kasakiman. Magandang umaga po. Ako po si Berto, sabing lalaki. Anak po akong barangay captain. Narinig ko po na may mga bisita kaya nagdala lang po akong konting pandesal. Itinaas niya ang isang supot na papel. Naku, salamat, Berto. Napakaabala mo pa. Sabi ni Marco, na halatang guminhawa ang pakiramdam. Halika, pasok ka. Pumasok si Berto at kasabay ang kanyang pagpasok ay tila nagbago ang hangin sa loob ng sala. Ang kanyang pagiging palakaibigan ay pilit at hindi natural. Inilibot niya ang kanyang tingin sa buong kabahayan na parang tinatantiya ang halaga ng bawat lumang gamit. Pasensya na po kayo sa isura ng mansyon, sabi ni Berto. Matagal na rin kasing walang nakatira dito, maliban kay Aling Sabel. Binikas niya ang pangalan ng matanda na may halong pangungutya. Alam niyo na, makwento ng matatanda. May nagbabantay daw dito. Isang aswang. Natawa si David. Aswang? Seryoso? Ngumiti si Berto. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mata. Sabi nila, Ma'am Sir. Tuwing kabilugan daong buwan, naririnig nila ang pagaspas ng malalaking pakpak mula sa bubungan at ang amoy ngang bulaklak ng patay. Sinasabi nila na ang aswang dito ay hindi basta-basta. Tagapagtanggol daw ito. Pero sinumang magtangkang pumasok sa mga lugar na hindi dapat puntahan. Huminto siya. Hinahayaan ang kanyang salita na mag-iwan ng baka sa hangin ay hindi na muling nakikita. Tumingin siya ng direkta kay Liza na ngayon ay nanginginig na sa takot. Kaya mag-ingat po kayo, lalo na't bilok ang buwan ngayong gabi. Ang babala ni Berto na sinabi sa isang palakaibigang tono ay mas nakakakilabot kaysa sa seryosong babala ni Aling Sabel. Mayroong banta sa likod ng kanyang salita. Isang hamon na nararamdaman ni Elara hanggang sa kanyang nabuto. Pagkaalis ni Berto, wala nang sinuman ang naktangkang ipagpatuloy ang kanilang planning session. Ang kwento tungkol sa aswang na isinama pa sa mga nauna ng kababalagan ay tuluyan ng sumira sa kanilang konsentrasyon.
Nagpasya silang magpahinga na lang muna sa kani-kanilang masilid. Gabi. Muli, ang kadiliman at katahimikan ay bumalot sa mansyon. Si Elara ay nakaupo sa tabi ng kanyang bintana. Pilit na nagbabasa ng isang libro, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipat. Ang kamot sa ilalim sahig. Ang babala ni Aling Sabel. Ang nakakakilabot na kwento ni Berto. Bullshit. Ito ay isang malaking kalokohan. Isang paraan ng nga taga-baryo para takutin ang nga taga-lungsot na tulad niya. Ngunit habang tinitingnan niya ang madilim na kapihan sa labas, na naliligo sa malamlam na liwanag ng buwan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang anino. Nakatayo ito sa gitna ng mapunong kape. Isang anino na payat at mahaba, hindi gumagalaw. Kitang-kita niya ang balangkas nito, ang baluktot na likod, ang manipis na mga braso. Ito ang anino ni Aling Sabel. Ngunit may mali. Ang anino ay nakatayo doon. Hindi gumagalaw na tila isang estatwa. At ang ulo nito ay nakatinggala, nakatitik ng diretso sa bintanang kanyang silid. Naramdaman ni Elara ang panlalami ng kanyang batok kasabay ng pagtindi ng kanyang mabalahibo, tila may bumara sa kanyang lalamunan. Bakit nakatayo si Aling Sabel doon sa gitna ng gabi, nakatingin sa kanya? Kumislap ang kanyang mata sa pagod. Pinikit niya, ito ng mariin. Iniisip na baka na mamalikmata lang siya. Pagod lang to, Elara. Pagod lang. Pagmulat niyang muli, nawala na ang anino. Hindi ito naglakad palayo. Hindi ito nagtago sa likod ng mangga puno. Basta, naglaho, walang tulog. Iyan ang salitang naglalarawan kay Elara ng mag-umaga. Ang bawat kaluskos ng ngasanga sa labas, ang bawat alulong ng hangin sa mga siwang ng bintana, ay nagpapadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Ang imaheng anino ni Aling Sabel na katayo, nagmamasit, at pagkatapos ay biglang naglalaho, ay nakatata sa loop ng kanyang matalukap. Sa pangatlong araw, ang pagpapanggap na sila ay nasa isang produktibong team planning ay tuluyan ng gumuho. Ang whiteboard sa sala ay blanko pa rin. Ang hangin ay mas mabigat, mas siksik, na parang humihinga kasama nila ang isang bagay na hindi nakikita. At ang tunog sa ilalim ng sahig ng silid ni Elara ay bumalik. Ngayong gabi, mas malakas ito. Hindi na ito simpleng kalmot. Ito ay tunong pahuhukay. Tunong na kukong desperadong nahahanap ng malalabasan. Paulit-ulit, walang tigil. Kaskas, kaskas, kaskas. Naririnig niyo ba yon? Tanong ni David habang sabay-sabay silang napahinto sa pagkain ng hapunan. Tumingin si Elara kay Liza, na ngayon ay nanginginig na naman. Ang kanyang mata ay nakatutok sa sahig na kahoy. Hindi lang tunog. Humihikbing sabi ni Liza, May. Bumubulong. Liza, tama na. Mariing sabi ni Elara. Ngunit ang kanyang sariling puso ay kumakabog ng malakas. Ang pagkainis niya ay nababahiran ng takot. Totoo ang sinasabi ko. Sigaw ni Liza, ang kanyang boses ay basak. Hinawakan niya ang kanyang tainga, naririnig ko siya, nasa ilalim siyang lupa, humihingi ng tulong. Anong sinasabi niya? Tanong ni Marco. Ang kanyang mukha ay punong pag-alala. Sinasabi niya. Tumingin si Liza sa kanilang lahat. Ang kanyang mata ay puno ng luha at sindak. Palayain niyo ako. Pakawalan niyo ako. Doon na sumabog si Elara. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkainis. Pagkainis sa kawalan ng lohika, sa pamahiin na unti-unting sumisira sa kanilang biyahe. That's it. I've had enough of this. Tumayo siya ng padabog.
Mga kwentong kutsero lang lahat ng to. Mayroong isang lohikal na paliwanag para sa lahat ng ito at hahanapin ko yon. Hindi niya pinansin ang tawag ni na Marco at David. Nagmarsa siya palabas ng komedor. Ang kanyang isipan ay nag-apoy sa determinasyon. Kung may tunog sa ilalim ng sahig, ibig sabihin ay mayroong silong, isang bodega. At kung may daga o hayop na nakulong doon, iyon ang paliwanag. Simple, rasyonal. Sinimulan niyang hanapin ang pinagmumulan ng ingay. Ginalugad niya ang unang palapag. Ang kanyang gamata ay hinahanap ang anumang pinto o lagusan na patungo sa ilalim. Sa likod ng kusina, wala. Sa ilalim ng aparador, wala. Hanggang sa napatpat siya sa ilalim ng malaking hagdanan na gawa sa nara. May isang bahagi ng pader doon na mas madilim kaysa sa iba na natatakpan ng nasapot ng gagamba at alikabok ng panahon. Nang hipuin niya ito, naramdaman niyang hindi ito pader. Isa itong pinto. Walang doorknob, tanging isang maliit na butas para sa susi. At mula sa pintong iyon, naamoy niya ito. Ang amoy na sumalubong sa kanila noong unang araw. Amoy niyang mamasa-masang lupa at nabubulok na bulaklak. Ito na yon. Sinubukan niyang itulak. Hindi ito gumalaw. Sinubukan niyang hilahin. Matigas, nakakandado. Of course, pabulong niyang sabi sa sarili. Kailangan itong manatiling sarado. Pero bakit? Ano ang nasa loob? Ang kanyang pag-usisa ay mas malakas na kaysa sa kanyang takot. Lumuhod siya at sinilip ang susian, ngunit kadiliman lang ang kanyang nakita. Hinawakan niya ang kandado. Ito ay malaki. Gawas sa bakal, na kinain ng kalawang. Malamig ito sa kanyang madaliri. Napakalamig. Itinukot niya ang kanyang tainga sa matigas na kahoy ng pinto. Umaasang marinig ang kalmot, ang tuno na magpapatunay na tama ang kanyang hinala. Katahimikan. Bumuntong hininga siya. Marahil ay mali siya. Marahil ay wala namang. Isang ungol. Napatigil ang kanyang pahinga. Hindi ito galing sa kung saan. Galing ito sa loob. Sa kabilang panig ng pinto, isang ungol na mababa, garalgal at punong galit. Isang tunok na nanggaling sa lalamunan ng isang bagay na hindi tao. Naramdaman niya ang panginginig nito sa kahoy. Gumapang sa kanyang daliri, umakyat sa kanyang braso, at tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, lahat ng kanyang lohika, lahat ng kanyang pag-alinlangan, ay naglaho. Pinalitan ito ng isang dalisay at primal na takot. Hindi na muling nakalapit si Elara sa pinto sa ilalim hagdan. Ang ungol na narinig niya ay tila isang pader na itinayo sa pagitan niya at ng kanyang katwiran. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natakot siya sa isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Kinabukasan, ang almusal ay tila isang lamay. Walang nagsasalita. Bawat isa ay nakayuko sa kanilang maplato, ngunit walang tunay na kumakain. Si Elara ay hindi makatingin ng diretso kaninuman, lalo na kay Liza, na ngayon ay tila anino na lamang ng dati nitong sarili. Paano niya sasabihin sa mga ito ang kanyang narinig? Sasabihin nilang nababalif na rin siya, katulad ng pag-isip niya kay Liza. Ang katahimikan ay binasa ng isang malakas na mura mula sa labas, sinundan ng malakas na pakalabog. Ano yun? Tanong ni David, na agad na patayo. Nagmamadali silang lumabas, at ang kanilang nakita ay nagpatigil sa kanilang pahinga. Ang van na ginamit nila papunta, roon ang kanilang nag-isang daan palabas ng Barrio Silencio ay wasak. Ang dalawang gulong sa harap ay hiniwa ng malalim at ngayon ay patak na sa lupa. Sa gilid ng van, may mga malalalim na kalmot na parabang ginawang ang isang hayop na may naglalakihang mga kuko.
Yumupi ang metal at nag-iwan ng 3 makakatabing guhit. Putek. Siga ni Marco, sinisipa ang lupa sa kanyang pakainis. Sinong may gawa nito? Hindi sino. Isang pamilyar na boses ang nagsalita mula sa kanilang likuran. Kung hindi ano, nakatayo doon si Berto. Nakapamewang. Isang ngisi ang naglalaro sa kanyang ngalabi habang tinitingnan ang nasirang sasakyan. Hindi malinaw kung paano kailan siya dumating. Anong ibig mong sabihin? Galit na tanong ni Marco. Barangay Captain ang tate ko, sir. Alam ko ang nga nangyayari dito, sabi ni Berto. Ang kanyang boses ay puno ng huwat na pakikiramay. May mga maligno dito na hindi gusto nga tagalabas. Ito ang paraan nila ngang pagsasabi na umalis na kayo o manatili. Habang buhay, kalokohan, sigaw ni Elara. Ang kanyang takot ay napalitan ng galit. May gumawa nito, isa sa mga taga rito. Tumingin siya ng masama kay Berto. Tinaas lang ni Berto ang kanyang nakamay. Nagsasabi lang po ang tutumam. Hindi niyo kontrolado ang nga bagay na hindi niyo naintindihan. Tumalikot ito at nagsimulang maglakad palayo. Bago siya tuluyang mawala sa likod ng mapuno, lumingon siyang muli. Kung ako sa inyo, mag-impake na ako. Baka sakaling may dumaang truck bukas. Baka sakali. At ngumiti siya. Isang ngiti na nagsasabing, alam na alam niya na walang dadaan. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos masasalat na. Ngayon, hindi na lang sila nakakulong sa isang nakakatakot na bahay. Sila ay literal na natrap sa buong baryo. Ang Pag-asa ay tila isang malayong isla na unti-unting lumulubog sa abot-tanaw. Sa gitnang kaguluhan, si Elara ay tila hinilang isang hindi nakikitang lubid pabalik sa loop ng bahay. Pabalik sa pasilyo, pabalik sa pinto sa ilalim ng hagdan. Kailangan niyang malaman, kailangan niyang makita. Ang kanyang pag-isip ay nakpupumigla sa pagitan ng takot at ng pangangailangan para sa isang sagot. Nakatayo siya sa harap ng pinto. Pinakikinggan ang katahimikan sa kabilang panig. Wala siyang narinig na ungol. Wala siyang narinig na kalmot. May mga pinto na hindi dapat binubuksan. Napatalon si Elara sa gulat. Ang boses ay nanggaling mismo sa kanyang likuran, malapit at malamig. Paglingon niya, nakatayo run si Aling Sabel. Ang kanyang mamata ay tila dalawang baga na nagliliyap sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng autoridad na hindi pa nakikita ni Elara sa kanya nun. Papaano po kayo? Nautal na tanong ni Elara. Hindi man lang niya narinig ang pagdating nito, hindi pinansin ni Aling Sabel ang kanyang tanong. Ang mamata nito ay nakatutok sa pinto, pagkatapos ay bumalik kay Elara. Ang pag-usisa ay isang sakit, sabing matanda. Ang kanyang boses ay mababa at mariin, at ang lunas dito ay madalas na kamatayan. Hindi ito isang payo. Ito ay isang hatol, isang babala na namula sa isang lugar na mas malalim at mas madilim kaysa sa tselar na iyon. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng tingin ni Aling Sabel, naramdaman ni Elara na siya ay isang dayuhan, isang manghihimasok, at naubos na ang kanyang karapatang magkamali. Tumalikot si Aling Sabel at naglakad palayo. Ang kanyang anino ay tila lumamon sa andap-andap na liwanag sa pasilyo. Dumating ang gabi na may dalang kakaibang bigat. Ang buwan ay bilok na bilok. Isang maputlang mata na nakmamasid sa kanila mula sa kalangitan. Nakulong silang lahat sa kani-kanilang silit, walang sinumang nangahas na lumabas. Ang babala ni Aling Sabel ay umalingaw-ngaw sa kanilang isipan. Si Elara ay nakahiga sa kanyang kama. Gising nakikinig sa bawat tunog. Ngunit ngayong gabi, wala ang kalmot sa ilalim. Ang katahimikan ay mas nakakabingi, mas nakakatakot. Isang siga,
Isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw na punong-purong sindak. Nagmula ito sa silid ni Liza. Nagmamadaling bumangon si Elara at tumakbo palabas. Kasabay ni na Marco at David na galing din sa kanilang masilid. Sinubukan nilang buksan ang pinto ni Liza, ngunit nakakandado ito. "Liza, buksan mo to!" sigaw ni Marco, kinakalampak ang pinto. Wala silang narinig kundi ang tunog ng humihikbing takot. Walang pakpipilian. Sinipa ni David ang pinto ng buong lakas. Bumukas ito ng may malakas na lagabok. Ang kanilang nakita ay isang imahe mula sa isang bangungot. Si Liza ay nasa pinakamalayong sulok ng silid, nakasiksik. Ang kanyang mga braso ay nakayakap sa kanyang matuhot. Nanginginig siya ng walang tigil. Ang kanyang gamata ay nakatutok sa isang bagay. Ang bintana. Ito ay bukas na bukas. Hinahayaan ang malamig na hangin at ang liwanag ng buwan na pumasok. Ang kurtina ay sumasayaw na parang isang multo. "Anong nangyari?" tanong ni Elara. Dahan-dahang lumalapit. Hindi sumagot si Liza. Itinaas lang niya ang isang nanginginig na daliri at itinuro ang bintana. Lumapit si Elara at doon sa pasamanong bintana, nakita niya ito. Isang pahit ng itim at malagit na likido na sa liwanag ng buwan ay kumikinang na parang sariwang dugo, at sa tabi nito, nakadikit sa basang mansa, ay isang hiblangang buhok, mahaba, maputi, at tila kumikinang na parang pilak. Wala nang natira sa pag-aalinlangan ni Elara. Ito ay natunaw sa sigaw ni Liza. Sinunong ng hibla ng buho na maputi at pilak. Ang takot ay hindi na isang multo sa dilim. Ito ay isang manlolop na pumasok sa kanilang silid at nag-iwan ng marka. Ang sumunod na araw ay isang malabo at mabagal na bangungot. Si Liza ay hindi na nagsasalita. Nakaupo lamang siya sa sala, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang makamay ay mahigpit na nakahawak sa rosaryo na parabang iyon na lamang ang pumipigil sa kanyang kaluluwa na tuluyang lumisan sa kanyang katawan. Sina Marco at David ay nag-aalala, ngunit walang magawa. Ang kanilang autoridad bilang mapinuno ay walang silbi laban sa isang kaaway na hindi nila maintindihan. Lahat sila ay mga bilanggo. Bilanggo ngang baryo, ng mansyon, at ngang takot. Ngunit sa loob ni Elara, isang bagong damdamin ang isinilang mula sa abongang kanyang takot. Determinasyon. Kung may isang bagay na papatay sa kanila sa lugar na ito, hindi niya hahayaang mangyari iyon nang hindi niya nalalaman kung ano ito. Hindi na siya tatakbo sa mga anino. Haharapin niya ang nga ito. At alam niya kung saan magsisimula, hating gabi. Hinintay niyang manahimik ang buong bahay. Hinintay niya ang tunong pagilik ni David mula sa kabilang silid at ang pagklik ng kandado sa pinto ni Marco. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw, bumangon siya mula sa kanyang kama. Hindi siya nagsindingang ilaw. Ang liwanang buwan na tumatagos sa bintana ang nagsilbi niyang gabay. Ang kanyang destinasyon. Ang silid ni Aling Sabel. Bawat hakbang sa pasilyo ay isang sugal. Bawat laginit ngang sahig na kahoy ay isang sigaw sa katahimikan. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Nang marating niya ang pintong silid ng matanda, napansin niyang bahagya itong nakaawang. Sumilip siya sa siwang. Madilim sa loop. Ngunit may isang kandilang andap-andap sa isang maliit na altar sa sulok. Naamoy niya ang pamilyar na samyo mga tuyong dahon, kamangyan at lupa. Nakita niya ang anino ni Aling Sabel. Nakaluhot, nakatalikot sa pinto, tila nakdarasal. Ito na ang kanyang pagkakataon. Itinulak niya ang pinto ng dahan-dahan. Na walang nilikhang ingay. Pumasok siya. Ang kanyang nga paa ay halos hindi dumadampi sa sahig. Ang silid ay simple at malinis.
isang papa, isang maliit na mesa, at ang altar. Ngunit sa paanan ng papa, mayroong isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin, isang lumang baul na gawa sa kahoy. Ito ay nababalot sa alikabo. Ang bakal na kandado nito ay kinain ng kalawang. Ito ay tila hindi pa nabubuksan sa loob ng maraming taon. Dito, alam ni Elara, nakatago ang masagot. Habang si Aling Sabel ay abala sa kanyang mga dasal, gumapang si Elara palapit sa baul. Sinubukan niyang buksan ang kandado gamit ang kanyang nga daliri, ngunit matigas ito. Ginamit niya ang isang hairpin mula sa kanyang buhok at sa nanginginig na mga kamay, sinubukang kalikutin ang susiyan. Sa isang milagro, narinig niya ang isang mahinang pagklik. Bumukas ito. Huminga siya ng malalim at itinaas ang mabigat na takip. Ang amoyng lumang papel at panahon ang sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang isang salansan ng malumang diaryo na naninilaw na. Kinuha niya ang nasa ibabaw. Ang petsa ay halos 30 taon na ang nakalipas. Ang headline, negosyante mula Maynila, misteryosong naglaho sa Batangas. Kinuha niya ang isa pa. Ibang petsa, 10 taon ang nakalipas. Magkapatid na mangingisda, hindi na nakabalik mula sa bundok Silensyo. Isa-isa niyang binasa ang maito at isang nakakatakot na pattern ang nabuo. Bawat ilang taon, may nawawala, mga dayo, mga manghihimasok. Lahat sila ay huling nakita malapit sa lumang plantasyon ng kape. Ngunit sa ilalim ng madiyaryo, may isa pang bagay, isang leather bone na tala-arawan. Ang mapahina nito ay marupok, nasa katandaan. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay lumat formal. Isinulat sa eleganteng Tagalog. Hindi ito sulat kamay ni Sabel. Nagsimula siyang magbasa. Ang tala-arawan ay pag-aringang isang babae na nabuhay mahigit 100 taon na ang nakalipas. Ikinuwento nito ang kasakiman ng kanyang pamilya, ang maorihinal na may-ari ng plantasyon. Ikinuwento nito kung paano nila ninakaw ang isang makapangyarihang anting-anting mula sa isang albularyo para yumaman. At kung paano, bilang ganti, isinumpang albularyo ang kanilang angkan bago ito mamatay. Ang sumpang tagapagtanggol, basa ni Elara sa nanginginig na malabi. Ang sumpa ay nagsasabing isa sa kanilang lahi ay kailangang maging tagapagbantay. Isang halimaw na may anyong tao, isang aswang, hindi para manakit, kundi para protektahan ang libingan ng albularyo at ang anting-anting mula sa mga tulad nilang sakim. Isang walang hanggang sentensya. Nanginginig ang kanyang nga kamay habang binubuklat niya ang nga huling pahina. Dito, nag-iba ang sulat kamay. Mas bago, mas simple, mas desperado. Ito ay isinulat ng isa pang babae. Pagkatapos, ay isa pa. Inilalarawan ng bawat isa ang kanilang pagtanggap sa sumpa. Ang kanilang unang pagbabagong anyo, ang sakit, ang gutom. Narating niya ang huling pahina na may sulat. Ibang sulat kamay. Mas bago kaysa sa lahat. Ang tinta ay hindi pa gaanong kupas. At ang mga salita ay tila isinulat ng may bigat at kalungkutan. Tinanggap ko na ang aking kapalaran. Para sa pamilya, para sa sumpa, ako na ang bagong bantay. At sa ilalim ng salitang iyon, isang pangalan ang nakasulat. Isang salita na tumulos na parang punyal sa puso ni Elara. Sabel, parang lason na gumapang sa kanyang maugat ang bawat salita na nabasa niya sa tala-arawan. Sabel, ang bagong bantay. Isinara ni Elara ang baul nang walang ingay. Ngunit sa kanyang isipan, ang tuno nito ay kasing lakas ng isang kulok.
Ang babaeng nagbabantay sa kanila, ang babaeng nagbigay sa kanilang pagkain, ang babaeng may mga matang mas malalim pa sa gabi ay isang halimaw, isang aswang, hindi isang kwento, hindi isang pamahiin, isang katotohanan na gawa sa laman at buto. Ang bawat hiblang kanyang pagkatao ay sumisiga, tumakbo ka. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang tala-arawan ay mahigpit na hawak sa kanyang dibdib. Si Aling Sabel ay nakaluhot pa rin, tila nasa isang malalim na panalangin. Ito na ang pagkakataon niya. Gumapang siya palabas ng silit. Ang kanyang pahinga ay nakabara sa kanyang lalamunan. Bawat anino sa pasilyo ay tila humahaba, gustong siyang sakmalin. Nang makabalik siya sa kanyang silit, isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang buong bigat dito. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng walang tigil. Kailangan nilang umalis. Ngayon na, pinuntahan niya ang silit ni Marco at kumatok ng malakas. Marco, gising. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Elara, anong problema? It's the middle of the night. Kailangan nating umalis, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngayon din, naglalakad kahit ano. Basta, makalis tayo dito. Anong sinasabi mo? Tanong ni Marco, na ngayon ay gising na lumabas na rin si David mula sa kanyang silit. Elara, nababaliw ka na ba? Hindi, si Aling Sabel. Siya ang... Hindi niya matapos ang salita. Nababasa ko sa tala-arawan niya, isang sumpa, siya ang aswang. Ipinakita niya ang lumang tala-arawan na parang isang banal na ebidensya. Tiningnan siya ni Marco at David na parang isang estranghero. Ang rasyonal at kalmadong si Elara ay wala na. Ang kaharap nila ay isang babaeng nasa bingit ng pakasirang bait. Elara, pakinggan mo ang sarili mo. Mahinahong sabi ni Marco, pagod lang tayo. Natatakot. Halika, matulog ka na. Hindi niyo ako naiintindihan. Sigaw ni Elara sa desperasyon. Tututo, ang manawawala, ang makalmot safan, ang buho sa bintana ni Liza, siya ang may gawang lahat. Bigla, isang ingay mula sa labas ang nagpatigil sa kanilang pagtatalo. Tunog nga yabak, maraming yabak, at ang tunog ngang bakal na kumakalampak. Sumilip si Marco sa bintana ng pasilyo na nakaharap sa harapan ng mansion. Nanlaki ang kanyang nga mata. Oh my God! Sumilip din si Elara. Sa liwanag ng bilog na buwan, nakita nila ang isang grupo ng lalaki na papalapit sa mansyon. Nasa unahan nila si Berto. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga kamay ay may hawak na mga pala, piko at mga bareta. Nandito sila para tulungan tayo. Kuminhawang sabi ni David. Ngunit si Elara ay nakaramdam ng isang panibagong uri ng kilabot. Ang sumpa, ang tagapagtanggol. Ang tungkulin nito ay protektahan ang libingan mula sa mga sakim. Tumingin siya sa mga kagamitang dalang ng malalaki, hindi ito mga sandatalaban sa aswang. Ito ay magamit para sa paghuhukay. Hindi sila tutulong. Pabulong na sabi ni Elara. Nandito sila para sa anting-anting. Bago pa man makapa-react si Marco at David, isang malakas na kalabo ang yumanik sa malaking pinto sa ibaba. Sinisira nila ito. Sa likod, Dalian niyo. Siga ni Marco. Naktakbuhan sila pababa. Ang kanilang mga puso ay nasa kanilang mga lalamunan, ngunit huli na ang lahat. Sa isang malakas na lagabok, ang pinto sa harapan ay bumigay. Pumasok si Berto at ang kanyang matauhan. Ang kanilang nga mata ay nagliliyap sa kasakiman sa liwanag ng kanilang mga flashlight. Magandang gabi po, sabi ni Berto. Ang kanyang ngiti ay nakakakilabot. Pasensya na sa abala. May hinahanap lang kami. Umalis kayo dito. Sigaw ni Marco. Sa tingin ko, hindi. Sagot ni Berto. Itinaas ang isang bareta.
Alam namin ang tungkol sa libingan. Alam namin ang tungkol sa anting-anting. At ngayon, amin na yon. Lumapit siya kay Elara. Ang kanyang nga mata ay tila isang ahas na handang manukla. Ikaw, masyado kang matanong. Masyado kang matalino para sa iyong sariling kapakanan. Itinaas niya ang bareta. Handang ihampas. Napapikit si Elara. Naghihintay sa sakit, sa katapusan. Ngunit hindi ito dumating. Sa halip, isang anino ang dumaan sa kanyang harapan ng napakabilis. Isang anino na may amoyng lupa at nga tuyong dahon. Pakmulat niya, nakita niya si Aling Sabel. Nakatayo ito sa pagitan niya at ni Berto, nakatalikot sa kanya. Ang payat nitong katawan ay tila isang pader na hindi kayang gibayin. Tumabi ka diyan, matandang bruha! Sigaw ni Berto. Hindi sumagot si Aling Sabel. Ngunit narinig ni Elara ang isang tunok. Isang tunog na hindi niya malilimutan habang siya'y nabubuhay. Ang tunog ng mabuto na naglalagutukan at nagbabago ng posisyon sa lupngang katawan ng matanda. Isang nakakapangilabot na ungol ang lumabas sa lalamunan ni Sabel. Ang kanyang likod ay binaluktot sa isang anggulong hindi natural. Narinig ni Elara ang tunog ng balat na pumuputok habang mula sa likod nito. Dalawang dambuhalang pakpak na gawa sa balat at laman ang marahas na pumunit palabas, puno ang dugo at itim na likido. Ang kanyang makuko ay humaba at naging mapatalim. Ang kanyang mamata ay nagliyab na parang dalawang pulang baga sa dilim. Napaurong si Berto at ang kanyang matauhan sa purong sindak. Sa harap ni Elara, sa liwanag ng buwan na tumatagos, sa sirang pinto, nakatayo ang isang halimaw at pinoprotektahan siya nito. Nakatayo si Elara na parang isang estatua. Ang kanyang nga paa ay tila nakabaon sa sahig na kahoy. Ang hangin sa paligid niya ay siksik sa amoyng dugo at ng isang bagay na masinauna amoyng lupang matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Ang utak niya ay tumatangging iproseso ang nakikitang kanyang nga mata. Ang matandang babae na kinatatakutan niya, ang pinaghihinalaan niyang killer, ay ngayon isang anghel ng kamatayan na nakatayo sa pagitan niya at ng tunay na panganib. Ang nilalang na dating si Aling Sabel ay gumalaw ng may bilis na hindi para sa mundo nga tao. Sa isang kisamata, lumipat ito patungo sa pinakamalapit na tauhan ni Berto. Ang hiyaw ng lalaki ay naging isang basag na tuno ng salubungin siyang makukong kasing talim ng patalim. Ang tuno na balingbuto at napunit na laman ay umaling-awngaw sa loob ng mansyon. Mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Gulat. Pagkatapos ay sindak. Ang matauhan ni Berto, na kanina'y punong yabang, ay ngayon mabatang natatakot sa dilim. Nagpaputok ng baril ang isa, ngunit ang bala ay tumama lamang sa pader na kahoy sa likod ng nilalang. Nagwatataw ang isa pang kanyang itak, ngunit ang tagapagtanggol ay umilag lamang na parang isang anino at sa isang mabilis na pagaspas ang kanyang pakpak, tinamaan ang lalaki sa dibdib na nagpatilapon dito na parang isang basahan. At sa sandaling iyon, lahat ng piraso ay nakabit-kabit sa isipan ni Elara. Ang talaarawan, ang sumpa, ang manawawala, ang kasakiman ni Berto. Lahat ay malinaw na ngayon. Isang nakakakilabot na larawan ng katotohanan. Tagapagtanggol, isang tagabantay, isang bilanggo. Hindi siya ang halimaw, hindi kailanman. Ang tunay na halimaw ay ang mataong handang pumatay para sa ginto, para sa kapangyarihan na ipinangako ng isang lumang alamat. Mga inutil. Hanapin niyo ang libingan. Doon naintindihan ni Elara ang lahat. Ang pagwasa sa kanilang van. Ang kwentong panakot. Lahat ay isang plano. Isang paraan para paalisin sila. O kung hindi man,
Gamitin sila bilang pain habang hinahanap nila ang anting-anting. Habang ang tagapagtanggol ay abala sa pakikipaglaban sa dalawa pang lalaki, sinamantala ng ama ni Berto at ng ilan pa ang pagkakataon. Tumakbo sila patungo sa hagdanan, patungo sa pintong selar na matagal nang gustong buksan ni Elara. Hindi, sigaw ni Elara, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingayng labanan. Tumingin siya sa kanyang kasama. Si Marco at David ay nakasiksik sa isang sulo. Ang kanilang mukha ay blanko sa takot, hindi makagalaw. Si Liza ay nakapikit, nagdarasal ng paulit-ulit. Walang tutulong sa kanya. Walang sinuman ang nakakaintindi sa nangyayari. Maliban sa kanya, kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kailangan niyang tulungan si Sabel. Ang tagapagtanggol ay malakas, ngunit hindi ito immortal. Nakita ni Elara ang isang lalaki na palihim na gumapang sa likuran nito. Isang bareta ang hawak. Absuelto ang nilalang sa isa pa. Hindi nito nakita ang panghanip. Aling Sabel, sa likod mo, sigaw ni Elara. Huli na, ang bareta ay bumagsak nang bumlakas sa isa sa mga pakpak na tagapagtanggol. Isang nakakabinging tunong na balingbuto ang narinig at ang nilalang ay sumigaw isang sigaw na hindi naungol ngang halimaw, kundi isang sigaw ngang purong sakit. Bumagsak ito sa isang tuhod. Ang nasirang pakpak nito ay nakalaylay ng kahabag-habag. Sa isang iglap, habang nakatingin ang nilalang sa kanya, nawala ang pulang liwanag sa mga mata nito. Sa loop ng maiyon, nakita ni Elara hindi ang isang aswang, kundi si Sabel, ang matandang babae. Pagod, nasasaktan, at desperado. Ang labi nitong punong dugo ay bahagyang bumuka. Tulungan mo ako, ang pabulong nitong sabi. Ang kanyang boses ay isang garalgal na hangin. Iligtas mo ang sumpa. Ang makulitan ni Sabel ay hindi isang pakiusap kundi isang pamana. Isang mabigat na tungkulin na ipinasa sa kanya sa gitnang dugo at kaguluhan. Iligtas mo ang sumpa. Hindi iligtas ang babae, kundi ang sumpa, ang walang hanggang pagbabantay. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng ingay. Ang masigaw, ang tunok ng labanan, ang madasal ni Liza, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig na lang ni Elara ay ang paktibok ng kanyang puso at ang masalitang iyon na umuulit sa kanyang isipan. Hindi na siya lumingon sa kanyang kasama. Sila ay bahagi ng isang mundong iniwan niya sa kabilang paning ng takot. Ang kanyang mundo ngayon ay ang mansyon na ito, ang sumpang ito. Tumagos siya, hindi palayo, kundi patungo. Patungo sa dilim. Patungo sa pinto sa ilalim nga. Hagdan na ngayon ay nakabukas na. Isang bunganga nga. Kadiliman na humihinga ngang malamig na hangin at amoy ngang lupa. Bawat hakbang niya pababa sa makitit at matarik na hagdan ng bato ay isang pagtalon sa kawalan. Ang matunong ng labanan sa itaas ay unti-unting humihina, napapalitan ng isang bagong ingay. Ang tunong ng baapala na bumabangga sa bato, ang tunong ng desperadong pahuhukay. Narating niya ang sahig ng tselar. Madilim, mamasa-masa. Ang hangin ay mabigat at puno nga amoy nga alak na natapon at ng panahong kinalimutan. Sa di kalayuan, nakita niya ang liwanag ng dalawang flashlight gumagalaw-galaw na parang mamatang demonyo. Nandun ang amo ni Berto at ang isa pa nitong tauhan. Walang tigil sa paghuhukay sa isang bahagi ng sahig na lupa. Alam ni Elara na wala siyang laban sa kanila sa pisikal na lakas. Hindi siya isang mandirigma. Isa siyang guro. At ang tanging sandata niya ay ang kanyang isip. Iginilit niya ang kanyang mata sa paligid. Hinahanap ang anumang bagay na maari niyang gamitin. At nakita niya ito. Ang mahilranang maalumang estanta ng alak. Gawa sa kahoy na bulok na at kinay na nga anay.
nakatayo ng hindi matatag. Puno nga bote na nababalutan ng alikabo at sapot ng gagamba. Ang maito ay mahiganteng nahihintay na bumagsak. Isang plano, gaano man kadesperado, ang nabuo sa kanyang isipan. Gumapang siya sa dilim, sa likod nga astante. Ang kanyang paghinga ay pinipigilan. Ang bawat galaw niya ay maingat, bawat tapak ay kinakalkula. Naririnig niya ang kanilang nga boses, punong kasakiman. Malapit na. Nararamdaman ko na. Sabi nga man ni Berto, ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. Ito na ang pagkakataon niya. Narating niya ang dulo ng isang mahabang hilera ng estante. Nakita niya kung paano ito nakasandal ng hindi pantay sa pader. Isang malakas na tula lang sa tamang lugar. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Ang kanyang makalamnan ay sumisigaw sa pagod at takot. Itinulak niya ang gilid ng estante. Sa una, hindi ito gumalaw. Ngunit itinulak niya muli. Ang kanyang desperasyon ang nagbigay sa kanyang lakas. Narinig niya ang isang mahinang lagitik. Pagkatapos ay isa pa. Ang lumang kahoy ay sumusuko na gumewang ang estante. At pagkatapos, sa isang nakakabinging ingay, bumaksak ito. Nagdulot itong isang domino effect. Ang unang estante ay bumangga sa kasunod na bumangga sa kasunod pa. Isang alon ng kahoy, salamin, at alak ang gumuho na parang isang dambuhalang hayop na nagwawala sa dilim. Ang tunong ng libu-libong nababasag na bote ay umaling-aungaw sa buong tselar. Isang sigaw na gawa sa salamin. Ang masigaw nga lalaki ay napalitang ang gulat at sakit. Nang humupa ang alikabo, nakita ni Elara ang resulta ng kanyang ginawa. Ang isang lalaki ay nakulong sa ilalim ng nga nabuwal na kahoy, hindi makagalaw. Ngunit ang ama ni Berto nakatayo pa rin. Ang kanyang braso ay duguan, ngunit ang kanyang nga mata ay nakatutok sa kanya. Nag-apoy sa galit. Hayop ka, siga nito. Ngunit ang kanyang galit ay mabilis na napalitan ng isang bagong pananabik. Sa pagguho na estante, isang bagay ang nahayak sa pader sa likod ng maito. Hindi ito pader na gawa sa bato. Isa itong selyadong pintuan. Isang malaking lapida na gawa sa itim na marmol na walang anumang marka. Ang libingan. Hindi na siya pinansing ng ama ni Berto. Ang kanyang kasakiman ay mas malakas kaysa sa kanyang galit. Kinuha niya ang isang bareta at tumakbo patungo sa lapida. Sinimulan niyang ipasok ang dulo ng bakal sasiwang sa pagitan nito at ang pader. Walang magawa si Elara kundi manod. Ang kanyang puso ay tila hihinto sa pagtibok. Huli na ba ang lahat? Ang tunog ng bakal na kumikiskis sa bato ay ang tanging maririnig. Paulit-ulit. Hanggang sa narinig nila ang isang malakas na crack. Nagawa niyang gumawang siwang. Ngunit bago pa man niya may tulak ang lapida, isang bagay ang nangyari. Yumanig ang lupa. Hindi isang lindol na marahas, kundi isang malalim at mabagal na pagyanig na tila na mumula sa mismong pusong mundo. Isang ugong na gumapang sa sahig na bato at umakyat sa kanilang mapaa. At kasabayng pagyanig, isang tunog ang pumunit sa hangin ng selar. Isang sigaw. Hindi ito sigaw ng tao. Hindi rin ito ungol ng hayop. Ito ay isang bagay na mas sinauna. Isang sigaw na matinis, nakakabingi, at punong galit ng isang daang taong pagkagambala. Isang sigaw na tila nakmumula sa kabilang panig ng lapida. Ang sigaw mula sa loob na libingan ay tila isang kutsilyo na humiwa sa kaluluwang lahat na nakarinig. Ang ama ni Berto ay napaatras. Ang bareta ay nahulok mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang kanyang muha, na kanina'y punong kasakiman, ay ngayon isang maskarangang purong sindak. Ngunit bago pa man siya makatakbo, isang anino ang bumaksak mula sa hagdanan sa likuran niya.
Isang anino na may pilay na pakpak at mga matang nag-apoy sa galit. Ang tagapagtanggol. Kahit sugatan, ang lakas nito ay tila dinobel ngang sigaw mula sa libingan. Para bang ang espiritu ng albularyo mismo ang nagbigay dito ng huling lakas. Sa isang ungol na puno ng sakit at galit, sinugot nito ang ama ni Berto. Walang laban ang matanda. Ang huling nakita ni Elara ay ang makukong kumikinang sa liwana ng flashlight bago ito tuluyang mamatay. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan na pinuno ng tuno ng mabibigat na pagingan ng tagapagtanggol. Bigla, mga yabag mula sa hagdanan. Itay, si Berto. Nakita niya ang ginawa ni Elara sa itaas, ang pagbagsa ng tagapagtanggol at sinundan niya ito pababa. Ngunit ang kanyang nakita ay hindi ang tagumpay na inaasahan niya. Nakita niya ang kanyang ama. Walang buhay sa sahig at ang halimaw na nakatayo sa ibabaw nito. Duguan ngunit buhay. Ang kanyang muka ay nagiba. Ang kasakiman ay napalitan ng isang bagay na mas mapanganib, paghihiganti. Papatayin kita, sigaw niya, hindi sa tagapagtanggol, kundi kay Elara, para sa kanya. Si Elara ang simula ng lahat ng ito. Siya ang nanghimasok. Siya ang naging dahilan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng paailinlangan sa isipan ni Berto. Hindi na niya inalintana ang halimaw. Ang tanging gusto niya ay patayin si Elara. Itinaas niya ang kanyang itak at sumugot patungo sa kanya. Walang oras si Elara para mag-isip. Napaatras siya, natisot sa isang nabasak na bote at bumaksak sa sahig. Nakita niya ang talim ng itak na kumikinang habang papalapit ito sa kanya. Ito na ang katapusan. Ngunit isang itim na anino ang muling dumaan sa kanyang harapan. Ginamit ng tagapagtanggol ang kanyang katawan bilang panangga. Ang itak ni Berto ay bumaon ng malalim sa balikat ng nilalang. Isang panibagong sigawng sakit ang umaling-awngaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi binitawang ng tagapagtanggol si Berto. Gamit ang kanyang natitirang lakas, niyakap nito ang lalaki gamit ang kanyang mga braso at ang kanyang buo pang pakpak. Mga kuko ay bumaon sa likod ni Berto. Nagsigawan silang dalawa ang halimaw at ang tao isang nakakakilabot na duet ng sakit at galit. Nagpagulong-gulong sila sa sahig, isang magulong imahengang itim na dugo at pulang dugo. Bumangon si Elara, nanginginig at napaatras hanggang sa maramdaman niya ang malamig na marmol ng libingan sa kanyang likuran. Pinanood niya ang huling pagtutuos. Ito ay hindi na isang laban, kundi isang desperadong pagpapatayan. Sa isang huling, marahas na paggalaw, binalingan tagapagtanggol ang lik ni Berto. Ang tunok ay isang malutong na kriak na nagpatigil sa lahat. Ang katawan ng lalaki ay bumagsak sa sahig, wala ng buhay. Ang tagapagtanggol ay nanatiling nakatayo ng ilang sandali. Umuugoy-ugoy bago ito tuluyang bumagsak. Habang ito'y nakahandusay sa sahig, isang nakakamanghang pagbabago ang naganap. Ang mapakpak ay unti-unting umurong papasok sa kanyang likod. Ang makuko ay umikli at naging mga ordinaryong daliri. Ang balat nitong tila baluti ay lumambot. Sa loob ng ilang segundo, ang halimaw ay naglaho. Ang natira na lang, nakahiga sa sahig, duguan at basak-basak, ay ang katawan ng isang matandang babae, si Aling Sabel. Dahan-dahang lumapit si Elara. Ang kanyang nga luha ay nagsisimula ng tumulo. Lumuhot siya sa tabi ngang matanda. Buhay pa ito, ngunit bahagya na lang. Binuksan ni Aling Sabel ang kanyang mata. Wala na ang pulang apoy. Ang natira na lang ay ang malalim at pagod na mga mata ng isang tagapagbantay na sa wakas ay malapit ng magpahinga.
Umubo ito at dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Ang sumpa, pabulong niyang sabi, ang kanyang hininga ay paubos na. Kailangan ng bagong bantay. Tumingin siya ng diretso sa mamata ni Elara. Isang tingin na puno ng bigat ng 100 taon ng pag-isa at sakripisyo. Isang tingin na hindi nakutos, kundi naktatanong. Sino ang susunod na tagapag-alaga? Ang tanong ni Aling Sabel ay hindi nangailangan ng sagot na pasalita. Ito ay isang tanong na sinasagot ng kaluluwa. Nakatitig si Elara sa nag-agaw buhay na babae. Sa kanyang mata, hindi na niya nakikita ang isang halimaw o isang nakakatakot na tagapangalaga. Ang nakikita niya ay 100 taon ng pag-iisa, 100 taon ng sakripisyo. Isang babaeng naging bilanggo ng sarili niyang dugo para protektahan ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Tumingin si Elara sa kanyang paligid. Ang mga bangkay ni Naberto at ng kanyang matauhan. Ang bukas na libingan na humihinga ng malamig na hangin. Ang mansyon na ito nauhaw sa isang tagapag-alaga. Kung tatakbo siya, kung iwan niya ang lahat ng ito, ano ang mangyayari? May ibang sakim na darating, may ibang mahuhukay. Ang sumpa ay hindi mamamatay. Maghahanap lamang itong paraan para protektahan ang sarili. Marahil sa mas marahas na paraan, ang kasamaan ay hindi titigil. Ang Baryo Silencio ay nangangailangan ng isang bantay. Naalala niya ang kanyang buhay sa Maynila. Ang maingay na mga kalsada, ang kanyang nga estudyante, ang kanyang maliit na apartment. Tila isa na itong buhay na pag-aari ng ibang tao, isang litrato na matagal nang kumupas. Ang Elara na iyon ay namatay na sa tulay na kanilang tinawid ilang araw na ang nakalipas. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang kamay ni Aling Sabel. Malamig ito, ngunit sa ilalim ng panlalamig, naramdaman niya ang isang mahinang pulso ng kapangyarihan. Tumingin siya sa mamatangang matandaat. Sa isang boses na halos pabulong lang, ibinigay niya ang kanyang sagot. Ako. Isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Aling Sabel. Ang bigat ng isang siglo ay tila nabura mula sa mga ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Elara ang isang bagay na malapit sa kapayapaan sa mukha nito. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labing duguan. Huminga ito ng malalim. Isang hininga na hindi na sinundan ng isa pa. At pagkatapos, ang katahimikan. Sumikat ang araw. Ang liwanag nito ay tila isang dayuhan sa madilim at duguan na mansyon. Natakbuhan ni na Marco at David si Elara sa cellar. Nakaupo sa sahig sa tabing ng mabangkay. Ang kanyang mamata ay nakatitik sa kawalan. Hindi na sila nagtanong. Sa araw na iyon, may isang truck na naghahatid ng masuplay ang napadaan sa baryo. Isang himala na hindi nila inaasahan. Isinakay ni na Marco at David ang tulala at basag na si Liza. Tinawag nila si Elara. Nagmamakahawang sumama na sa kanila. Ngunit umiling lang siya. Dito na ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon. May kailangan akong bantayan. Umalis sila. Iniwan siya sa mansyon na iyon, sa baryo na iyon, sa sumpang iyon. Hindi na sila muling lumingon. Lumipas ang mga buwan. Ang mga kwento tungkol sa madugong gabi sa mansyon ng plantasyon ay naging isang bulong-bulungan, isang alamat na ibinabahagi sa mga inuman, at pagkatapos ay unti-unting kinalimutan. Ang Baryo Silencio ay muling nilamon. Enehes sarili nitong katahimikan. Isang hapon, isang van ang muling dumaan sa kalawanging tulay. Isang bagong grupo ng mga turista, mga kabataang naghahanap ng adventure palayo sa siyudad. Huminto sila sa harap ng malaking mansyon na mamangha sa lumangunit marilak nitong istruktura. Pagbaba nila,
Isang pinto ang dahan-dahang bumukas. Isang babayang lumabas upang salubungin sila. Bata pa siya, ngunit ang kanyang nga mata ay tila mas matanda kaysa sa kanyang edad. Mayroon itong lalim na hindi mo kayang sukatin. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusot ng maayos. Kalmado ang kanyang mukha, halos walang emosyon. Maligayang pagdating. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit walang init. Ngumiti ang mga turista. Nagpasalamat sa kanyang pagtanggap. Habang ipinapasok niya sila sa loop, huminto siya sa may pintuan at lumingon. Ang kanyang mga mata ay tila nagbababala. May isa lang akong bilin. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Huwag kayong lalabas kapag bilog ang buwan. At dito nagtatapos ang kwento ni Elara, ang bagong bantay. Kung nakaabot ka hanggang sa dulo, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama mo sa madilim at masalimot na paglalakbay na ito sa Baryo Silencio. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Nais kong lumikhang isang salaysay na hindi lamang tungkol sa takot sa mga halimaw na nakukubli sa dilim, kundi pati na rin sa mga halimaw na nabubuhay sa loop natin ang kasakiman at ang mga desisyon na hinuhubog nito. Ngunit, sa kabilang kadiliman, sana ay nakita ninyo ang pilit kong isiniksik na liwanag. Ito, para sa akin, ay isang kwento rin tungkol sa isang kakaibang uring ang pag-ibig na naguduyok sa isang tao na isakripisyo ang lahat para sa kapakanan ng iba, kahit na ang kapalit ay ang sarili niyang kaluluwa. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa isang kapalaran na hindi mo pinili at ang tahimik na pagtanggap sa kung sino ka na ngayon. At higit sa lahat, ito ay isang kwento tungkol sa isang madilim na uringang pag-asa. Isang pag-asa na kahit sa pinakamalungkot na sulok ng mundo, laging mayroong isang magbabantay, isang ilaw, gaano man kalamlam, napipigil sa pagkalat ng mas malaking kasamaan. Sana ay may naiwan itong marka sa iyo, tulad na pag-iwan nito na marka sa akin habang isinusulat ko ito. Ano ang iyong naramdaman para kay Elara? Ano ang iyong gagawin kung ikaw ay nasa kanyang kalagayan? Inaanyayahan kitang ibahagi ang iyong masalubin sa comment section sa ibaba. Ang bawat salita mula sa iyo ay mahalaga. Muli, ako ang inyong tagapagkwento. Mag-ingat ka palagi, lalo na sa mga lugar na masyadong tahimik. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa dilim.